Ito mga ma'am at sir, mga sabi ko men and women in uniform, ang dadanasin ninyo na ang demonyo niyong presidente at First Lady Ahas ay wala pong pakialam sa inyo. Hindi ako sisigaw. Nung pumasok si Kuting, kayo ay binawasan ng mga benepisyo. Para kayong mga basura ang ituring sa inyo. Nangamatay ang 6 na sundalo, nagkaroon ng bombing sa Mindanao, nagkaroon ng lindol sa Surigao. Pala gusto mo mag-party, magpa-fireworks. Putang ina, nagpresidente ka lang, buwa ka ng inakakuting para gamitin ang pera ng bayan, mag-party-parting, hayop ka. Pagdating sa kalamidad, tangina, wala ka. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ito mga ma'am at sir, mga sabi ko men and women in uniform, ang dadanasin ninyo na ang demonyo niyong presidente at First Lady Ahas ay wala pong pakialam sa inyo. Hindi ako sisigaw, okay? Hindi ako sisigaw ng bonggang-bongga dahil minsan nakakapagod na sumigaw, pero baka bukas sisigaw na naman ako. Okay? Ito gusto kong kausapin yung puso ninyo. Kayo dyan sa Pilipinas, kayo dyan mga pulis na may mga matitinong pulis, mga sundalong mga matitino. Nakita nyo? Nung pumasok si Kuting, kayo ay binawasan ng mga benepisyo. Para kayong mga basura ang ituring sa inyo. Nangamatay ang 6 na sundalo, nagkaroon ng bombing sa Mindanao, nagkaroon ng lindol sa Surigao at marami pang kalamidad. Nasaan ang presidente ninyong Kuting? Kung hindi magpanggap na siya ay may sakit, nagkubid-kubidan ang hayop, or nandoon sa kasal, at habang kayo ay inaaratay ng dilubyo, sila ay nagpa-party sa Malacanang. At ito, habang nagluluksa kayong lahat, sila ay nagdi-dinner date. At talagang hinahampas pa sa mukha ng taong bayan na wala silang pakialam sa inyo. Wala silang pakialam sa ating lahat. Dahil ang gusto nilang pakialaman kung paano nila kamkamin ang pera ng taong bayan. At itong si Inday Sara, babae, pero matapang. Okay? Lingid pala sa ating kaalaman, kahapon dapat ibinida ko na, nandoon pala siya right there and then nandoon. At kinomfort ang mga pamilya. Yun ang presidente. Yun, kahit hindi ka presidente, yun ang kamag-anak, yun yung kaibigan na, especially, as an official, as a vice president, kasi meron resources, di ba? May chopper, may sundalo, lahat. Pag sinabi ng presidente na dapat nga, the moment pa lang na nalaman itong nangyari sa 6 na ating mga fallen heroes, dapat na may statement na si Kuting na siya ay nalulungkot, siya kahit na siya ay sincerity na nakikiramay sa mga namatay, pero wala, 'di ba? Ang nagbibigay lang yung mga aw-aw browner niya, yung mga aso niya na inuutusan niya. Pero yung personal touch, ika nga, personal. Okay? 'Di ba? Minsan sa atin kapag pag-araw ng Pasko o birthday, ganun-ganun, ang tao kahit walang pera, sinasabi natin na wala akong regalo kasi wala akong pera. Ito, gagawa ako ng personal message or note or something na coming from here. Diba? Pero sa presidenteng Kuting, lahat walang personal kasi bangag lahat. Diba? Andyan na lahat ng resources. Anytime o order, pupuntahan ko ang mga pamilya. Bago pa maiuwi ang bangkay ng ating mga fallen heroes, pupunta ako dyan, pagsamasamahin ninyo, o kung magkakadikit lang ba yan, o isang barangay, o whatsoever, kahit hindi magkadikit, pupuntahan ko, i-comfort ko ang 6 na pamilya. Kasi ito ay national interest. Okay? National issue at kailangan makita ng taong bayan kung paano umaacting umaacting talaga ang presidenteng Kuting ninyo, kung paano ginagampanan, yan ating, that's the right word, ginagampanan ng isang namumuno ang mga ganitong pangyayari sa kanyang bansa. Whether ikaw barangay captain o kung ano ka man, di ba, na namumuno ka, ipaparamdam mo sa tao na, I got your back. I'm here. Andito ko. Lakasan niyo yung loob ninyo. Gagawa po tayo ng paraan na pasensya na po ang inyong mga pamilya, ang inyong mga anak o iyong asawa.
ay hindi natin nakontrol ang mga bagay-bagay, pero andito kami, ang gobyerno, susuportahan namin, paaralin natin yung mga anak ninyo, ito, bibigyan ng scholarship na ganito, ganun. Maibsan yung pagluluksa, yung kalungkutan ng pamilya. Yan ang ginawa ni Duterte nung panahon niya, na pumupuntahan niya yung mga, mga biktima, mga sundalo o mga kapulisan. Even ang mga kabataan sa ospital, pinupuntahan niyang diretsyo. Si Kuting, nakita niyo na sino-surprise visit ang mga batang may sakit? Wala. Pumupunta siya dyan, pumupunta siya sa party, pumupunta siya sa what? Pumunta sa Davao, nag-chopper, nag-ikot-ikot lang kunyari, tinignan yung nakaraang, what do you call it, calamity sa Davao. Anong ginawa niyan? Pumunta sa farm o sa resort ng kanyang kaklase sa Pulburon. Hindi bumaba sa taong bayan para i-comfort ang mga tao na mismong biktima ng kalamidad. Di ba? Ganyan kahayop ang presidente ninyo. Kaya men and women in uniform, sir, tao din kayo. May pakiramdam. Kung may pagmamahal kayo sa bayan, pare-pareho tayo may pagmamahal sa bayan. Kung may pagmamahal kayo sa pamilya, pare-pareho tayo may pagmamahal sa pamilya. Kayo ang ginamit, okay? Ginamit ng Diyos. Okay? I will say that. 'Di ba? Ginamit kayo at kayo ay sumumpa na pagliling. 'Di ba ang sumpa ninyo, paglilingkuran ko ang aking, hindi ko lang eksakto alam kung ano yung pagkasunod-sunod ng panunumpa nyo bago kayo nagtitake ng oath sa inyong mga tungkulin. Nanunumpa kayo sa inyong watawat, sa inyong bansa at sa Diyos. Kasama yan. Kaya itinalaga kayo dyan ng Diyos ng bansa, ng inyong pamilya. Pumayag ang inyong pamilya na kayo ay magtiis, malayo sa kanila na hindi nila alam. One day, pag uwi ninyo, wala na kayong buhay katulad ng 6 fallen heroes. And yung iba, wala na kayong tiil, wala na kayong kamot, wala na tanan, wala na lahat. You know what I mean? So, kayo din dapat ang mamuno, ang magbigay ng solusyon kung ganito na klase ang presidente ninyo na inuuna pa ang buwaka ng inang dinner date. Diba? At kung pumunta man si Kuting, pumunta ba siya after nito? Ito ay pagpapanggap lamang. Ito ay pagsisinungaling. Dahil sanay sila sa script. Sanay sila for sure. Yung ni Inday, yung pagpunta ni Inday, mga kababayan, dyan sa Lanao, tatalbugan ni Kuting yan. Gadala-dala ang kanyang script. At arte-arte na naman yun. Ako po, kinalulungkot ko. Ganon-ganon na naman yun. Kinalulungkot ko ang naranasan ng mga fallen heroes natin. Pero yun po ay wala ng saysay. Kasi kailangan natin ng isang pamumuno na immediate action. Right there and then uma-action. Melvin Lakindaman Talanga, you're here. Thank you. Madam, nandyan si BBM at itinalaga pagiging presidente hindi para iligtas ang Pilipino sa kahirapan. Nandyan si BBM at itinalaga pagiging hindi para iligtas ang Pilipino sa kahirapan, kundi nandyan para sa pulburo, no? Melvin? Yes. No. Yes and no. Nandiyan siya. Ano ba ang motto niyan? Para ibangon muli. Di ba? Para ibangon muli. Pero tama ka, nandiyan pala siya. Hindi para iligtas ng kahirapan, kundi mag-party, mag-date, mag-travel, umattend sa mga kasalan. Pagdating sa mga sundalo na sinasabi niya sa script niya na mahal niya itong mga tagapaglingkod sa bayan, chuchu-chuchu, ganyan. Katulad ng ginagamit sa OFW, ng OFW, bayani ng bayan. It's all katarantaduhan, kasinungalingan para kunwari ay may concern siya. Dito nyo na nakita ngayon. May concern ba? May concern ba siya? Na pinili pan lang ngumisi na parang mga iro, mga asong julol. Di ba? Lahat na pwede mo nang tawagin ng mga animalis sa kanila. Ngumingisi pa. Sabi ko nga, habang duguan, habang kalunos-lunos ang nangyari, nakuha mo pang ngumiti. Pwede mong i-post yan. Pagkalipas ng paghumupa na or nabigyan mo na ng atensyon itong mga fallen heroes. Kasi sabi ng mga tagapagtanggol niya, mga bayaran, yung mga halimaw na alipores niya, bakit wala daw bang karapatan magsaya ang presidente? Hindi wala daw bang karapatan na mag-date sila? Walang kaming sinabi na wala siyang karapatan, pero maging sensitive siya, hayop niya. Dahil, di ba,
nandiyan siya, gusto niyang magpresidente. At sabi ko nga, sa tulong ng Smart Magic, based sa signed affidavit ni Atty. Glensyong na ninakaw, nakipag-usap si Lisa sa Smart Magic. Di ba? Kaya siya naging presidente at binudol din tayong lahat. Okay? Tapos ngayon, sasabihin ng mga putang inang to, sasabihin, masyado kayong bitter, masyado daw ang Pilipino ay bitter, baka kailangan daw natin magsaya sila kuting, kailangan daw nila mag-date. Tanginan nyo. Gusto pala nila magsaya eh. Bakit ginagamit niya ang pondo na pwede sila mag-date everyday? Umalis siya dyan sa pwesto niya. Lumayas siya sa putang inang pwesto niyang yan dahil hindi naman siya dararapat yan. Pwede silang mag-date everyday, magtsuktsakan sila kahit masangsang na ang jamoy nila pareho. 24/7, pero hindi gagamitin ang power ng taong bayan, ang power ng gobyerno, ang pera ng taong bayan. Mag-date kayo. Yun pala gusto mo eh. Mag-party, magpa-fireworks. Putang ina, nagpresidente ka lang, buwa ka ng inakakuting. Para gamitin ang pera ng bayan, mag-party-parting, hayop ka. Pagdating sa kalamidad, tangina, wala ka. Pupunta ka after 3 days, after 1 week, after 7 days, after 2 weeks. Tsaka ka lang magre-react. Delayed reaction ng inayupa. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.